بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف خلقه نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتناول الحديث عن بيت مال المسلمين، وكذلك تقسيم الديار والمصادر التي أو مصادر أموال الدولة الإسلامية. So yan ay tatalakayin natin sa ating talakayan sa araw na ito. نبدأ بتعريف بيت المال. تعريف بيت مال المسلمين. Ano nga ba ang tinatawag na بيت مال المسلمين؟ يقول لك هو الجهة التي تختص بحفظ كل ما يرد إلى الدولة الإسلامية من الأموال طبعا، وصرفه لمستحقيه. So بيت المال هي جهة، إدارة جهة. Ang tungkulin ng jiha na ito ay upang pangalagaan ang lahat ng pumapasok na income sa الدولة الإسلامية. كل ما يرد إلى الدولة الإسلامية. At siya rin ang may tungkulin kung papaano ito laan sa mga programa para sa mga tao. صرفه لمستحقي هذا الوارد. Kung mapapansin natin ay ang mawarid ng Dawla Islamiyya ay mayroon siyang dalawang uri. Sabi na al-mawarid ad-dawriyah at al-mawarid ghair ad-dawriyah. Ang dawriyah, al-mawarid ad-dawriyah, yan yung mga income na paulit-ulit na lang nangyayari sa mga, or halimbawa taon-taon siyang nangyayari or paulit-ulit siyang nangyayari. Mayroon siyang mga nakatakdang panahon na doon siya nagaganap or pumapasok sa ad-dawla. Mayroon naman tayong isang uri ng mawarid, mga income na hindi siya dawriyah. Kabaliktaran ng ad-dawriyah. طيب. الموارد الدورية القسم الأول هي الموارد الدورية. Yan yung mga mawarid, mga source of income ng ad-dawla na paulit-ulit na lang siyang nangyayari. طيب. Kabilang dyan az-zakah. Az-zakah, hindi ba paulit-ulit na lang nangyayari tuwing mayroong أموال حالت عليها الحول أو حال عليها الحول وأيضا بلغ النصاب. So yan ay paulit-ulit na lang na nangyayari. يقول الزكاة، عندك أيضا الخراج، عندك أيضا الجزية والعشور والوقف. طيب، الزكاة معروف، كلنا نعرف ما هو الزكاة. نصيب مقدر شرعا في مال معين لطائفة معينة في وقت مخصوص. الخراج، anong ibig sabihin ng al-kharaj? قال ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. طيب. ما وضع على رقاب أرض من حقوق تؤدى عنها. الجزية، الأموال الموضوعة على رؤوس أهل الذمة. العشور، يقول ما يؤخذ من التاجر غير المسلم إذا دخل بتجارته بلاد المسلمين. الوقف، تحبيس الأصل وتسهيل المنفعة. الزكاة معروف na sa ating lahat. Al-kharaj, yan yung pataw sa mga kalupaan na kung saan ito ay pagmamay-ari ng mga
ghair muslimin, subalit nasasakupan ito ng mga o nasasakupan siya ng kapangyarihan ng Dawla Islamiyya. So magbabayad sila ng buwis katumbas ng paggamit nila sa kanilang kaari-arian dahil ito ay sakop ng or protektado ito ng Ad-Dawla Islamiyya. Al-jizya, yan yung binabayad ng mga taong mga ghair muslimin na kung saan mayroon pumapasok sila sa terminong ahlu dhimma. Ahlu al-dhimma. Tayyib. Ibig sabihin, mayroon silang dhimma sa mga muslimin, pinoprotektahan sila ng mga muslimin, so binabayaran nila yung bagay na yon sa Ad-Dawla Islamiyya. Hindi sa isang tao lamang, kundi ito ay sa Ad-Dawla Islamiyya. So kabilang siya sa waridat Ad-Dawla Al-Islamiyya. Al-ushur, ma yukhadhu min at-tajir ghayr al-muslim idha dakhala bi tijaratihi bilad al-muslimin. Yan naman ang tinatawag na al-ushur. Yung pataw or buwis na kinukuha sa isang businessman halimbawa na hindi Muslim, subalit siya ay gustong magtinda or magbenta ng kanyang paninda sa lugar ng mga kamusliman. طيب الوقف تحبيس الأصل وتسهيل المنفعة. Yan ang tinatawag na waqf, subalit mayroon pang تفاصيل حتى يعني يفهم جيدا هذا المصطلح. Pero ang sa madaling salita, yan yung ibibigay mo yung iwawaqf mo or di kaya ay tahbisu هذا الأصل. يقول هذا الأصل خلاص وقف أو هذه الأرض وقف لي إيش أرامل هذه البلدة. Ang lupa na ito ay waqf para lamang sa mga biyoda ng munisipyo na ito. هذا الوقف أو هذه الأرض وقف لي يتامى هذه البلدة. طيب ngayon habasta هذه الأرض لا أحد يستفيد منها كشخصي hindi niya pwedeng pakinabangan yon. وتسهيل المنفعة, ang manfa'a na ito naman ay ibibigay naman doon sa kung sino ang pinaglaanan nito. أرجو أن يكون هذا واضحا. تحبس أصل المنفعة إيش تحبس أصل هذا الشيء الذي أنت توقفه سواء كان إيش أرضا أو دارا أو مثلا سيارة. Sasabihin halimbawa ako ay magwawaqf ng isang sayara na kung saan ito ay gagamitin sa transportation. Ang lahat ng kikitain niya ay ibibigay sa markaz al-fulani halimbawa. So ang waqf na yun ay hindi mo na pagmamay-ari at hindi rin siya pagmamay-ari nung kung sino ang nakawaqf sa kanila ang sayara na yun. Subalit yung manfa'a niya ay darating sa kanila. Yung manfa'a ay darating sa kanila. Yan ang tinatawag na al-waqf. طيب. عندك الموارد غير الدورية. Yan yung pangalawang uri ng al-qism الثاني من موارد الدولة. Yan yung غير دورية. Hindi siya, walang nakatakdang panahon kung kailan ito gaganapin. طيب. عندك الغنيمة. Al-ghanima, hindi mo masasabing taon-taon ay dapat mangyayari ang ghanima na ito. Maaring walang digmaan or di kaya mayroong digmaan subalit walang ghanima. Lakin kung nagkataon na mayroong ghanima, kabilang din sa waridat ng dawla yan. Oo, alam naman natin yung ghanima na ito ay hindi lang para sa dawla, mayroon din mga nasib ang mga al-muqatilin. Wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walirrasul. So mayroong nasib ang dawla sa ghanima na yan. Qala ma ukhidha min mali harbiyyin qahran biqital wa ma ulhiqa bihi. Yan ang tinatawag na ghanima. الشيء الذي يأخذه المقاتلون من حربي من كافر حربي وهذا الأخذ كان قهرا بقتال
Dahil kung walang qital, yan ay tatawagin ng al-fay. Qala wa ma ulhiqa bihi. Ma ulhiqa bi al-mal, مثلا مثل العبيد وغير ذلك. عندك الفيء. الفيء هو ما أخذ من مال كافر بلا قتال. Yan ang tinatawag na al-fay. Ibig sabihin, walang naganap na qital, nagkasundo na lang na ganito ganyan. So yan ay matatawag na al-fay. Al-rikaz, ma wujida min dafn al-jahiliyyah. So noon pa ay mayroon na talagang ginagawa ang mga naunang mga tao sa kanilang mga amwal. Yadfinuna hadhihi al-amwal fala yudra man sahibu هذه الأموال. لا يدرى من صاحبها. خلاص الآن وجدت هذه الأموال وكانت كثيرة. أيضا هناك حكم يخص هذا المال. هناك حكم يخص هذا المال، وأيضا يعتبر من موارد الدولة غير الدورية. طيب، عندك العقوبات المالية أو المعادن. المعادن ما أخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. Ito yung mga mina na kung saan nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kalupaan. Pumapasok dyan yung lahat ng uri ng mina, al-ma'adin. Mimma ukhrija min al-ardi أو ما أخرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة. Yani hindi siya kabilang sa lupa, subalit ito ay nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ilalim ng lupa. Mimma lahu qima, lahat ng mayroon pang value, qima. تعتبر هذه المعادن. أيضا kabilang sa al-mawarid غير الدوري العقوبات المالية. Kung mapapansin mo, walang nakatakdang oras ang uqubat na ito. Maaring mayroong ipapataw na uquba sa taon na ito, maaring namang wala. Al-uqubat al-maliyah hiya allati tafriduha al-qadi ala al-jani. Maaring mayroon at maaring ganito kalaki, or maaring naman hindi siya ganoon kalaki. So wala siyang nakatakdang panahon at wala siyang nakatakdang miqdar o limit. Kung ano na lang yung magaganap or magaganap ay yun na yung mapupunta sa ad-dawla. طيب لا يوجد وقت مقدر ولا يوجد قدر معين ومقدر. طيب كذلك الهبات والتبرعات. الهبات والتبرعات أي kabilang din sa dakhil ng dawla. Dakhil ng dawla. Kung mayroong nagtabarru sa kanyang amwal, ito ay ibibigay din o ilalagay din sa Bait Malil Muslimin. Bait Malil Muslimin. So mahalaga ang Baitul Mal lil Muslimin. طيب ما هو التبرع والهبة؟ قال هو تمليك بلا عوض. Yan yung pagbibigay ng walang katumbas. Khalas, ibibigay mo yung mahal mo ng walang katumbas. Halimbawa, walang kapalit. قال وتشمل الوصية والعطية. Napapaloob dito sa hibat na ito at tabarruat na ito ang الوصية والعطية. الوصية معروفة أن توصي بأنك مثلا إذا مت فإنك ستعطي فلانا كذا وكذا. Al-atiyah, ganun din. Magbibigay ka ng walang katumbas or kapalit. Tayyib. Kabilang sa mga amwal na ito na ghair dawriyah, qala al-amwal allati la yu'rafu malikuha, mga kayamanan na hindi nakikilala or la yu'raf man sahibu hadhihi al-amwal. Mithl al-luqata, yung mga bagay na napupulot sa daan.
na mayroon siyang qima. Al-wadi'ah, yung pinagkatiwala, na kung saan hindi na bumalik yung nagkatiwala nito. So hindi natin alam kung sino na ang may-ari nito. Al-wadi'ah. Halimbawa, mayroon tayong mga lagayan na doon nilalagay yung mga mga kayamanan. So ngayon, dumaan ng ilang taon, wala nang bumalik at hindi na binalikan yung nilagay doon. Mapupunta pa rin yan sa Bait Malil Muslimin. Ar-rahan. Ganun din ang mga rahan. Yan yung mga piyansas. Sa halimbawa sa utangan, ibibigay mo yung kayamanan na ito, yan ay piyansa mo na halimbawa kung hindi ka nakabayad, ay diyan kukunin yung pambayad mo doon sa inutang mo. Tamam? Kul hadhihi al-umur ayuha al-ahibba o kul hadhihi al-ashya ay mayroong mga ahkam tahaddatha anha al-fuqaha fi kutubihim. Al-luqata, kitab al-luqata mayroon, ايضا الكتاب الوديعه، الرهن وغيرها. كل هذه الاشياء التي ترونها امامكم هي عناوين na kung saan tinalakay ito ng ating mga ulama sa al-fiqh. So doon natin inshallah subhanahu wa ta'ala mapag-aaralan ng lahat ng bagay na ito. Yahummuna fi hadha shay huwa an na'rif anna hadhihi al-umur ay kabilang siya sa waridat, kabilang siya sa mga dakhil ng ad-dawla al-islamiyya. طيب ننتقل الآن إلى السياسة الخارجية. Kung mapapansin mo sa ibang al-kutub ay tinatawag itong al-alaqatud dawliya. Ito yung tinatawag na international relationship ng dawla islamiyya. Lahat ng duwal ay mayroon siyang ugnayan sa mga ibang duwal. Mayroon siyang ugnayan. Kung ikaw ay malakas na dawla, ay tiyak na dadami ang iyong ugnayan sa ibang mga duwal. Kung ikaw ay importante sa ibang mga duwal, ay makikipag-ugnayan sila sa iyo. Doon mo malalaman na ang isang dawla ay isang malakas na dawla kung maraming mga duwal na gustong makipag-ugnayan sa kanya. مفهوم العلاقة الدولية أو العلاقة الدولية قال تدبير وإدارة علاقة الدولة المسلمة مع غيرها من الدول في حالتي السلم والحرب. تدبير وإدارة، لكن هذا التدبير وهذه الإدارة خاصة لعلاقة الدولة المسلمة مع غيرها من الدول. Kailan yan? Sabi na sa dalawang situation, fi halatay silm, sa panahon ng as-silm wal harb. As-silm aksul harb, sa panahon ng kapayapaan at digmaan. So mayroon relation or mga ahkam, mga alaqat, mayroon mga ugnayan ang mga duwal sa dalawang situation na yan. Sa halatay silm, ganito ganyan ang ating alaka. Sa harb naman, ganito ganyan. Mayroon hatta harb ay mayroong mga ahkam. Mayroong mga ahkam. Na kung saan, kung halimbawa na lang ng mga ahkam na ito, halat al-harb, halimbawa kung ako ay mayroon akong ahad sa isang dawla at nagkataon na itong dawla na ito ay kapit bahay ko. Or mayroon akong alaka, halimbawa na lang sa Pilipinas, ang Pilipinas ay mayroon siyang alaka sa Amerika. Tapos ang kapitbahay natin halimbawa ay Indonesia. Ngayon, mayroong digmaan sa Indonesia at Muslima pa ang Indonesia. Or ipagpalagay natin na sa sa malapit lang sa China, mayroon tayong ugnayan sa China tapos mayroon din tayong ugnayan sa Indonesia. Tapos ngayon ginera ng China ang Indonesia. So ano ang gagawin natin bilang kapitbahay natin ng Indonesia tapos Muslim pang Indonesia at mayroon din tayong ugnayan sa China. So ano ang gagawin ng Dawlat al-Philippine halimbawa or di kaya ang
ang mga Muslim sa Pilipinas, tutulong ba sila doon or hindi? Mayroong mga rules, mga ahkam na dapat sundin ng bawat dawla. طيب أهمية هذه العلاقة قال تبرز أهميتها نعم خطأ مطبعي في نشر الدعوة الإسلامية كذلك البحث عن مصادر الدولة الإسلامية. So bilang isang dawla Islamiyya, mahalaga na mayroon kang maraming relasyon sa ibang duwal. Yan ay magbubukas sa iyo ng daan sa pag-nasr, pagpapalaganap ng da'wa Islamiyya. Dahil wala kang problema halimbawa sa China kasi may alaka ka sa kanila. So labas-pasok ka dahil maganda ang relasyon mo sa China. So doon, maaari mo itong magamit bilang isang dawla Islamiyya bilang paraan sa pagda'wa. Ganun din, al-bahthu an masadir ad-dawla. Yan din ay magiging susi or daan sa paghahanap ng dakhal, masdar ad-dawla, tabadulul masalih at tijara halimbawa. So lahat niyan ay kabilang sa ahammiya ng al-alaqa ad-dawliya. Tulad ng ating sinabi sa mukaddima ng ano na ito ay mahalaga na magkaroon ng maraming alaka ang isang dawla. At doon mo ma-estimate yung lakas ng dawla. Tingnan mo halimbawa ng Amerika, lahat ay gustong makipag-ugnayan sa Amerika dahil siya ay malakas na bansa. So yung iba يعتبرون مثلا na yung mujarrad al-hadith ma'a ra'isihi khalas hada nasr wa fawz. Dahil malakas ang dawla na yan. Malakas ang dawla na yan. So diyan mo masusukat ang lakas ng isang dawla kung ito ay marami siyang alaqat kharijiyya. At diyan mo din masusukat yung aman, peaceful sa dawla na yun. Sawa'un kana aman fil idara wa aman fi ad-dawla mismo, sa loob ng dawla na yun. طيب عندك أقسام الديار السياسة الإسلامية الشرعية ay tinalakay din ang bagay nito kung ano ang uri ng mga lugar or هذه الديار هل هي دار واحدة أم هناك ديار. طيب عندنا ديار الإسلامية وعندنا ديار غير إسلامية، ديار الكفر. في الديار الإسلامية عندك الحرم، الحجاز، وجزيرة العرب، وإن كانت هذه الثلاث يقال لها جزيرة العرب، لكن ربما خصوا الحرم لأهميته، مثلا الحرم المكي والحرم المدني، كذلك الحجاز مكة ومدينة، جزيرة العرب mas malawak kaysa sa dalawang nauna na yun. Al-Haram, mayroon tayong tinatawag na hududul haram na kung saan ito ay nilagay pa ni إبراهيم عليه السلام. طيب وهذا التحديد من الله سبحانه وتعالى. الحجاز mayroon din siyang منطقة جغرافية ولكن اشتهر بأنه مكة المكرمة والمدينة المنورة. جزيرة العرب أيضا mayroon din siyang منطقة جغرافية na kung saan ito lang ang matatawag na Jaziratul Arab ang nasasakop lang or napapaloob lang sa mantika na yun. طيب هناك أيضا باقي بلاد المسلمين, kabilang din yan sa Diyarul Islam. Ano ang mga Diyarul Muslimin na ito na hindi napapaloob o hindi kasali dito sa tatlong nabanggit natin, Al-Haram, Al-Hijaz, Jaziratul Arab? Qala ma aslama alayhi ahluhu, yung mga
lugar na kung saan pumasok sa Islam ang ang mga tao doon. Matatawag din natin yun na Biladul Islam o Diyarul Islam. Ma ahyahul muslimun, sa panahon na yun ay mayroong mga lugar, hindi ko lang matandaan yung mga misal na ito, lakin iktashafahu muslimun fa ahyawhu. Yan ay papasok pa rin sa Diyarul Islam. Sila yung naunang nag-discover ng lugar na yun at sila yung bumuhay doon hanggat sa naging lugar na yun siya. So matatawag pa rin yun na kabilang sa Diyarul Islam. Ma suliha alayhi ahluhu. Ma suliha alayhi ahluhu. Hindi sila nag-Islam, subalit suliha alayhi ahluhu. Nagkaroon sila ng kasunduan sa mga Muslimin na kayo ay mananatili dyan, subalit ganito ganyan. So, al-ulama i'tabaru aydan hadha min diyar al-Islam, kung saan hadha al-balad yakunu tahta imrat al-Islam wa tahta hukm al-Islam. Subalit yung mga tao doon yuqarruna ala ma hum alayhi min ad-diyana, kung saan kung ano ang kanilang diyana, pananampalataya, ay pababayaan na lang sila sa kanilang pananampalataya. Ang importante ay mayroon tayong kasunduan, sila ay magbabayad ng ganito ganyan sa ad-dawla al-Islamiyya. Ma suliha alayhi ahluhu, lam yuslimu lakin suliha alayhi ahluhu, nagkaroon ng kasunduan. Tayyib, ma fatahahu al-muslimuna anwatan, yung mga lugar na peaceful ng mga Muslim, anwatan, ibig sabihin biquwah. So yan ay matatawag pa rin na Diyaru al-Islam. Tayyib. Mukarrara ang syariha na ito. Ad-Diyaru al-Thani, Diyaru al-Kuffar. Qal, Diyaru al-Kuffar, mga lugar ng kuffar ay nahahati sa dalawa. Daru harbin wa daru ahdin. Daru harb, yan yung lugar na kung saan matatawag natin na ang relation natin sa lugar na yan ay harb, digmaan. Wala tayong ahad. Wala tayong ahad sa kanila. Qala wa hiya ad-dar allati la tajri fiha ahkam al-Islam. Na'am. Wa laysa lil muslimina 'alayha sultan. Wa lam yakun bayna ahliha wa bayna al-muslimina 'ahdun wala mithaq. Yan ang tinatawag na daru harb. Hiya ad-diyar, yan yung mga lugar na la tajri fiha ahkam al-Islam. Hindi katulad sa naunang nabanggit natin na naam ang mga tao doon na hindi sila mga Muslim, subalit yung ahkamul Islam ay tajri fiha. Dito sa lugar na ito ay hindi. Walaysa lil muslimina 'alayha sultan. Naam, walang sultan ang mga Muslim doon dahil ang namamahala doon ng mga kuffar at walang kapangyarihan ng mga Muslim doon. Hindi nila nasasakupan or hindi nasasakop ng kapangyarihan ng Islam ang lugar na yon. Walam yakun bayna ahliha wa bayna al-muslimina 'ahdun wala mithaq, at wala rin silang kasunduan sa mga lugar na yon. So yan ay matatawag na daru harb, daru harbin. So parang napaka-sarap imagine na mayroong ganitong mga usapin sa al-Islam. Naam. Subalit sa panahon natin ngayon ay mayroon ng mga kasunduan, halos lahat ay mayroong kasunduan ng mga dual. Liban na lang kung nilalabag ang mga kasunduan na ito tulad ng ating mga nakikita sa panahon na ito. Maraming lumalabag sa kasunduan, international na kasunduan, subalit mananatili pa rin na nandyan yung mga kasunduan. Kasunduan ng ad-dual. Tayyib. Indaka daru ahdin. وهي الدار التي نعم نكمل ito. وهي الدار التي لا تجري فيها أحكام الإسلام. طيب صحيح. وليس للمسلمين عليها سلطان ولكن بين أهلها وبين المسلمين مصالحة خطأ مطبوعي ومعاهدة وهدنة وموادعة وميثاق على ترك القتال. Hindi nga siya nasasakupan ng Islam. Tayyib. At hindi rin siya ibig sabihin na hindi nasasakupan ng Islam, hindi siya parte ng mantikang geography ng Islam, at hindi rin siya nasasakupan ng kapangyarihan ng Islam.
Walakin mayroon silang kasunduan, musalaha, wa muahada, wa hudna, lahat niyan ay mga mustalahat na ginagamit sa bayna ad-duwal wa bayna al-muslimina wal kuffar. Hudna, ceasefire, muwada'a, ibig sabihin mayroon silang pagkakaibigan. Tayyib, wa mithaq, mga kasunduan. Lahat ng mga termino na ito ay ginagamit katulad ng nabanggit natin sa relasyon ng isang dawla at sa kanyang dual o sa mga dual ukhra. Tayyib. Kung mayroong ganyan, matatawag natin na ang dar na yan ay hindi siya daru harb, ngunit siya ay tinatawag na daru ahdin. Wala tayong karapatan na sila ay girahin hanggat mayroon pa tayong ahad sa lugar na yun. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Napakaraming mga aya na nag-uutos na kung saan kung ikaw ay mayroong ahad wa mithaq ay kailangan mo itong tuparin. Awfu bil uqud. Awfu bil uqud, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. So napakarami ng ganyang mga adilla na kung saan mayroong kasunduan ng Islam sa isang dawla ay dapat niya itong tuparin. Dapat niya itong tuparin. Di bidayat al-Islam, halimbawa noong nagkaroon ng kasunduan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga kuffar dito sa Madinah al-Munawwara, kapitbahay niya ang mga Yahud. Subalit walang nangyari, hindi nila ginagalaw ang mga Yahud dahil mayroon silang kasunduan sa mga Yahud. Al-Yahud Yahud, ahqadun nasi 'ala al-muslimin, al-Yahud. Subalit an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya wa dir'uhu marhunun 'inda al-Yahud. Namatay siya ng kanyang dira' gamit sa gamit pandigmaan, marhunun 'inda al-Yahud. Yan ay nagpapatunay na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam kana yata'amal ma'al Yahud dhaka al-waqt dahil mayroon silang kasunduan. Tamam? طيب. علاقة الدولة المسلمة بغير المسلمين. قال الديار الإسلامية يسكنها المسلمون. Kabilang pa rin ito sa part ng naunang shariha or slide kung saan ang tanong dito ay sino ang tumitira sa mga lugar ng Islam or diyarul muslimin o diyarul Islam. Qala yaskunuha al-muslimuna wal-dhimmiyuna bisifatin da'imah wal-musta'manuna bisifatin mu'aqqatah. Ang tumitira daw sa lugar ng Islam ay al-muslimun taban wal-dhimmiyun alladhina hum dakhalu fi bilad al-muslimina muqabil wa yadfa'una al-jizya muqabil baqa'ihim fi bilad al-Islam bisifatin da'imah. Al-dhimmiyun wal-musta'manun, yan yung mga pumapasok lang sa lugar ng Islam sa mga nagkatakdang panahon. Katulad ng makikita natin dito sa al-mustalahat al-atiyah. Tayyib. Ahlul dhimma. Man hum ahlul dhimma? Nabanggit din natin kanina. Qala hum ghayrul muslimin alladhina ya'ishuna fi dhilli al-hukm al-islami bimujibi 'aqdi amanin wa himayah. Yan ang mga ahlul dhimma. Sila yung mga hindi muslim, non-muslim na naninirahan, namumuhay sa nasasakupan ng Islam. Bimujibi 'aqd. Ibig sabihin, mayroon silang kasunduan sa mga muslimin. Ang akad na yun ay may mukabil, katulad ng nabanggit natin. Mayroong mukabil at sa side naman ng mga ghair muslimin na ito ay magkakaroon sila ng proteksyon, aman, peace at himaya, proteksyon mula sa ad-dawla al-Islamiyya. Ibig sabihin, kahit kafir siya ay dapat pa rin siyang ipagtanggol ng Islam kung mayroong taong gagawa ng masama sa kanya. Dahil nasa himaya, proteksyon siya ng Islam. Yun ang mukabil ng kanyang aqd sa al-muslimin. Al-musta'manun, qala humul kufar alladhina yaqdumuna ila daril islami lihajatin thumma yakhrujuna ila diyarihim. Hadi tusama iqamah muaqqata. Yan yung mga kuffar na mayroon silang o pumapasok sila sa lugar ng Islam dahil sa kanilang kailangan, thumma yakhrujuna ila diyarihim.
yan din ay mayroong mga ahkam, mga tao na yan. Halimbawa ng mga ito, mga sufara. Yung mga sufara, pumapasok lang sila sa lugar ng Islam dahil mayroon silang kailangan halimbawa ipaabot na message mula sa kanilang dawla at kalaunan sila ay aalis din. Habang nasa loob sila ng Dawlatul Islam ay mayroong mga ahkam na kung saan ay protektado sila ng Islam kahit sila ay mga kuffar. Tamam? Yan ang tinatawag na musta'man. Ibig sabihin, dakhala bi aman. Ay qabla an yati talaba al-aman fawafaqat ad-dawla al-islamiyya bi annahu fi aman. هذا لا يقتل، لا يمكن قتله لأنه في أمان مثل ما كانوا يفعلونه سابقا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa panahon na yun, kung mayroong isang tao na hihingi ng aman at pinagbigyan ng isa sa afrad ng dawla, siyempre ipapaalam din niya sa idara ng dawla na halimbawa ang kafir na yan ay papasok sa akin. Ako ang kanyang musta'min. Tayyib, kung pumasok siya, kahit siya ay makasalanang tao pa, ang importante pumasok siya sa dawla na yon na mayroong aman ay hindi siya pwedeng galawin. Tayyib, hindi siya pwedeng galawin. Kabilang yan sa hukuk allati ra'aha al-Islam. طيب المعاهدون هم الكفار الذين يسكنون في بلادهم وبينهم وبين المسلمين عهد وصلح وهدنة. Nabanggit na natin yan kanina. Ahlul harb. Isang uri ng mga kuffar na ang relation natin sa kanila ay harb. قال هم الكفار الذين يقيمون في دار الكفر وليس بيننا وبينهم عهد ولا ميثاق. Lahat ng mga uri ng ano na yan ay yuqalu lahum في المصطلح الشرعي أهل الحرب. Ibig sabihin kapag walang sulh, walang hudna, walang ahd, walang mithaq, ang tawag dyan ay ahlu al-harb. Ang kanilang diyar ay diyaru harb. طيب وصلنا إلى ختام هذه المذكرة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا جميعا ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وقلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.